So, ganito ang klase ng bahay, guys. Dito. Ito yung tinatawag natin na kayawan. Ay! Dagan! Sayang po, 500 grams. So, kapag nagbebenta ng isda, merong kiluhan, merong mga ice box, at saka merong, meron sila mga huling isda dito. Ayan si ate, oh, maaga pang nabilhan. So, pag naglalaba pala sila, dito na din sila naglalaba. Yan, kunin Oh, ko yung lahat at saka tilapia. Kasi grabe. malakas ako kumain ng tilapia, guys. Gusto ko yung sipsipin ng ulo ng tilapia. Sana all sipsipin. Ginasipsip mo yung ulo ng tilapia, ma? Kaya pala marami dito ano ma, anak. Mahilig magsipsip. Gosh. Ayan, so gusto ang tilapia, guys. Maliit pa ako. Gusto ko ng tilapia. Magkano kilo? Ganda. 100 ra? Sus, pila man or kilo? 100 ra. Pila man na? Mga 10 kilos na eh. Pauli kay 60. 60 na ini? 60 kilos. Ay naanak kay way ko. 10 lang. Yawa na. Daghana nila, ano, oy. Guys, kasi mahilig ako kumain ng ulo ng tilapia. So sa bibilhin ko 10 kilo, ulo lang kakainin ko. So, ang ganda, guys. Ang ganda. Ang dami naming na-experience. Oh, mag-hi ka muna kay Jerry Boy. Ang layo ang tingin, oh. Jerry! Wala pa yung OFW! Jerry! Gimingaw na ba? Layo, oy. Nabili ako ng 10. Imagine, guys, no, at 7 o'clock ng umaga. Guys, nagkisi-kisi pa. Na-enjoy namin yung buhay dito sa Agusan Marsh. Napaka-welcoming ng mga tao. Maraming salamat, nanay. Tagalog sa Napakabait ng mga tao dito. Mama, anong language ninyo, ma? Ma'am, saan mo lang? Ano sa inyong language gamit diri, ma? Ha? Talakog nun. Talakugnon. Kaya pala sabi ko parang di pamilyar. Talakugnon pala yung kanilang local dialect. Parang hindi naman siya nalalayo sa Bisaya, pero meron talaga silang salita na hindi namin maintindihan. Talakugnon pala yung tawag. First time ko narinig yung ganyang klaseng dialect, ha. But we are now seated sa isang typical na bahay dito sa Agusan Marsh. Merong kayawan para kapag bumaha o tumaas yung level ng tubig, lulutang yung bahay. Tapos andito ako sa kanilang balcony, very relaxing. Sobrang relaxing, guys. So kahit na ganito, talagang ano naman, no, very efficient naman yung kanilang pamumuhay. Nakikita ko nga naglalabas sila sa mismong tubig ng sapa. Kumukuha ng pagkain, sa tubig ng sapa din, syempre. Ang rinig ko yung kanila ding toilet, no, or bakuran nila is merong nasa lupa, meron ding nasa tubig. So, hindi pa... Ayan guys. Namili kami ng isda. Tilapia, dalag. Dalag. Te. Bilhan mo talaga ako ng janitor, te. Yan na pinunta ko ito. Nagbuhis-buhay ako para pumunta dito lang janitor. Anakan mo ako, te, ha. 10 kilo, te. 10 kilo. Pangita daw, mangita. Yay, mangita, yay. Yan natin dito na Ayaw, side, dyan guys. ulit dito yung wala kay dala. Kaya di nakakasunod dire. Di nakakasunod akong balay. Nanay, CR yan. CR. Saan ang CR? Doon sa kabila. Sa tubig din. Tubig diretso. Okay. So, tama ang mga bakuran nila dito, guys. Bakuran. Palikuran nila ay sa tubig din talaga na pupunta. So, ganyan yung klase ng pamumuhay, no? Oh, kita nyo, yan yung kayawan. Kayawan. Na lahat ng mga bahay, merong ganyan talaga. Kasi parang ang rinig ko, 2 years ago, talagang umakyat yung tubig na talagang umabot ng mga hanggang 2nd floor ng mga bahay. Kaya pala, yung mga nagpapagawa dito, 3rd floor, 4th floor, hindi dahil gusto nila ng malaking mansyon, hindi dahil gusto nilang magpabunggahan ng bahay, kundi para masigurado na kapag umakyat yung tubig or bumaha or lumakas yung ulan, ay talagang hindi sila
madadala ng tubig at meron silang safe area para sa pamilya nila. So paano yung iba na walang pampagawa ng bahay na 4 na palapag? Walang problema. Traditional na mga bahay is still, very efficient para sa mga taga-Agusan Marsh. Danlog, kaysa na all familiar man, danlog. Okay, ayan. So may ulam na kami. So magpiprito. Grabe guys, no? Grabe guys, no? Sobrang interesting. Kaya nga sabi ko sa kapatid ko talaga, nung unang beses talaga namin nagkita ni Maring Aileen, at sinabi niya na meron nga daw silang, kailangan niya nang umuwi agad kasi dapat magbabanding pa kami. Kaso hindi na daw siya magtatagal. Nasa Marilog kami that time dahil daw kailangan niyang umuwi at meron daw silang piyesta at siya nga daw ang main sponsor. So ngayon, dahil meron silang piyesta, nagkabiruan kami guys na, piyesta pala sa inyo, di pupunta kami kasi wala kang choice. Kailangan mo kaming i-welcome. Ganun yung tirada namin sa kanya. Nabigla siya guys kasi akala niya nagbibiro lang kami kasi hindi daw talaga masyadong pumupunta dito yung mga gustong umikot ng Pilipinas, no? Hindi ito yung kanilang number 1 on the list. Pero kami kasi magkakapatid, ako, si Madam Ten Gibbs, lalong-lalo na ako. Gustong-gusto ko na makita yung Pilipinas at mga ganitong klase yung gusto ko makita. Ayoko yung, hindi ako masyado dun sa talagang sobrang daming tourist. Sobrang masyadong sikat sa mga ibang tao. Ayoko yung masyadong populated, no? Very busy, katulad ng Boracay. Pag sinabing punta tayo ng Boracay, hindi ka pa nakapunta doon. Hindi ako ganun ka on fire. Unlike sa pagsabing punta tayo ng Agusan Marsh and then pagkarinig ko sa Agusan Marsh, ayan, gusto kong puntahan yang ganyan. So talagang kinikilig ako, talagang umaapoy-apoy ako guys. At akala ni Maring Aileen Caleb, nagbibiro lang kami. Pinakita ko talaga sa kanya guys na hindi kami marunong magbiro. So talagang naniwala lang siya na kami ay pupunta nung nakita niya na kaming lumapag dito sa kanilang tahanan sa may Agusan Marsh. So from here, kung saan kami bumibili ng isda ngayon, ayun ang bahay ni Maring Aileen Caleb, mga inday, mga dudong, bahay ni Maninay, ayun. So sa harapan ng bahay nila ay yung bahay na kinalakihan ni Maring Aileen, yung pinakaunang bahay nila, pinakaluma. Mamaya bibigyan ko kayo ng tour if papayagan tayo ng nanay at tatay at saka ni Maring Aileen syempre. Ayan guys, tingnan mo. So dahan-dahan lang tayo. Wow. Ayan na yung isdang nabili natin, nakadala na sa sako. Utol ka dito sa hibong, gasolinanin mo dito sa Mangitag, Taiwan. Tama. Tama na siya, ma. Pero Tama na, ma. di sa tamukaong kay Tama na, ma. Sige, tama na, ma. Dahil lang maayaw ko biyahe, ma. Tubel ta, tubel. John. Ito binitang gasolina. Dagang salamat. Tibong, pila ka oras ang tibong? 10 ka oras? Salamat, mama. Basta po nga. Makatur silang barangay ta. Correct. Oo, dapat makita mi sa barangay. Salamat, te. Nadirang barangay hall, ma. Kambuhay nga to. Kambuhay. Isda na siya, kuya. Lili. Sige. Sige. Punaan na. Full tank. Full tank. Kay kisa maning bangka, ma. Ilang? Maylin. Kay Maylin ni. Amo na iba na ni Maylin. Dili. Dili. Anak nila. Oyo, ano. Sige. Sony. Pagpila maning ani ma kung magpalit, ma. Asa? Kani, bangka. Kay ni ma'am. 30 mil. Kami manggali wala ni kasko karon. So pila ni siya, ma? 50 mil. 10K. Yun na sa mga 20. 20, okay. So, isang ganito, guys. Kami na ay gyud na makay wala man ni kabayad. Isang ganito, isang maliit na bangka, ang magpapagawa nito or pagbili sa iba, mga 20,000 pesos. Ayong buntag. Pero Good eto na yung... morning. Salamat! Oy! Sama na! Happy Pista! Happy Pista! Yes! Morning! Okay. Ilang full tank ba yan? Ilang litro ang full tank? 4. O sige, lagyan mo ng 4. Magkano bang litro? 75. Sus, lagyan mo ng 5. Paawasin natin. Awas-awas o yung gasolina.
Ma, kanang naik kalo, ma. Pila na, kanang naik ato. Manang na daw atop. Jay, diretso lang i-vlog Jay. Yeah, ha, kay ganahan na siya. Magkano yung ganyan, ma? 30. 30K daw, guys. Anong kahoy ito, ma? Hangilo. Hangilo na kahoy, guys, ang ginagamit nila sa... A few So anyway guys, ginachika ko sa inyo. Oh. So, ayan, tubig yan yung... May mga ano ng ano oh, manok, tae manok. Asan ka? Ayan oh, tae ng manok, laman loob ng baboy. Halo-halo. So katulad ng sinabi ko sa inyo guys, hindi talaga nag-expect si Maninay, si Maring Aileen na kami talaga ay pupunta. Akala niya biro-biro. Siguro first time niya nakakilala ng mga bagong kaibigan na talagang go sa go. Ako kasi, siguro si Madam Ten Gibbs na kumukuha minsan ng ng lakas ng loob sa akin. Kasi ngayong taon talaga, simula nang umuwi ako guys, halos lahat ng naiisip namin gawin, kahit gaano pa yung iniisip ng iba na hindi gagawin ni Madam Ten Gibbs, ginagawa niya kahit kami nasusurpresa. So minsan kumukuha siya ng lakas ng loob sa akin kasi alam niya ako talaga ganito ang mga gusto ko ng mga lugar. So nung sinabi ko sa kanya na tutuloy tayo, kasi malakas ang pakiramdam ko na magandang pumunta ngayon dahil hindi siya pinagplanuhan ng matagal or ng bongga. Alam naman natin ano nangyayari minsan pag sobrang plano, no? Pag sobra ng plano, sobrang pinag-uusapan, maraming mga etsos, hindi pa natutuloy. Pero yung mga biglaan, yun pa yung natutuloy, yun pa yung masaya, yun pa yung napaka-organic. So, tuwang-tuwa si Maring Aileen hanggang ngayong umaga pagkagising niya, hindi siya makapaniwala. Sabi niya sa akin, Princess Higa, hindi talaga ako makapaniwala. Tay, nagpunta talaga kayo dito. Wala, uy, ganun talaga siya. Ako din, hindi talaga din ako makapaniwala na harap-harapan ko si Maring Aileen. Harap-harapan ko siyang kinakausap, no? Talagang nakikita ko siya ng ganun. Kasi dati, Kasi dati sa TV ko lang siya napapanood, naririnig ko lang yung mga komento ng mga tao tungkol sa kanya. Kasi syempre kapag ka-vlogger ka guys, normal lang talaga na maraming misconception about sa'yo. Hindi pa nila alam yung nakikita nyo sa TV, kahit nakita nyo kaming araw-araw kami nagkikwento sa inyo, minsan 3 beses sa isang araw, lalong-lalo na ako guys, na sobra akong updated, no? Kung ano yung nangyari ngayon, labas ngayon, ganun. Kung anong nangyari kaninang umaga, labas kaninang umaga. Talagang medyo iniisip ninyo na alam nyo na talaga lahat-lahat ng tungkol sa buhay namin, yung pagkatao namin, iba pa din sa personal. So dito ko nakilala talaga at least ang pagkatao ni Maring Aileen Caleb. Hindi dahil sa salita, kundi dahil sa nakikita ko, no? Nakikita ko kung paano siya ituring ng mga tao, nakikita kung paano niya ituring yung mga tao dito sa kanilang sityo. Sityo Tigkon. Ayun. So grabe, it's quite humbling. It's not actually overwhelming. I'm not going to say it's overwhelming. I am not overwhelmed, but I am humbled. I am humbled with the experience. Tawang-tawa ako kasi nag-vlog kami together ni Maring Aileen. Nag-uusap kami together. Hindi sa vlog niya, hindi din sa vlog ko. Meron kaming kaibigan na in-interview kami. At tumawa siya kasi sabi niya, grabe talaga to si Princess Higa. Kung ano talaga siya sa vlog niya. Guys, may pa-English, may pa-Tagalog. Guys, ganun talaga ako magsalita. Siguro dahil nag-ano na din sa akin yung pagiging teacher ko ba. Kasi nag-teacher ako ng 10 taon sa Thailand. Kaya nahahaluan talaga ako ng English at saka sa abroad ako tumagal talaga. Pero nakita nyo naman yung aking accent. Lumalabas talaga yung aking pagka-Ilongga, guys. No? Pero wala akong problema, mapatagalog. Nasanay akong magtagalog dahil alam nyo kayong lahat na nanonood sa akin para mas madali. Pero Bisaya, napaka-fluent. Ilonggo, napaka-fluent. Ayan. Meron pa palang mas maliit na bangka, oh. Parang 1-2 tao lang, no? Tsaka ang galing kasi dito walang mga katig or walang pambalanse yung kanilang mga bangka. So aalis na kami, pupunta kami sa kanilang barangay at palengke ngayong umaga. Mamaya na kami kakain guys, no? Dahil gusto namin na... asa ka mama maglingkod? Asa ka, diri ka ma?
Lupis? Ano luto sinakay? So imagine guys, si Maring Aileen wala pang tulog. Wala pa siyang tulog simula kagabi dahil siya yung talagang principal sponsor at sinisigurado niya na walang kaguluhang magaganap. So imagine simula kahapon na preparation niya buong araw para sa bisperas kagabi at ngayong araw hindi pa siya natutulog talaga. So kagabi nagsimula yung programa ng mga 8:50 ng gabi, natapos kami ng mga alauna, nakauwi kami ng alauna, nakapagpahinga. Ako gumising na ako ng alas 4 guys. Pero si Maring Aileen talaga hindi natulog kasi sinisecure niya yung piyesta at bisperas na walang kaguluhan. At siya din ang nag-organize na kung sino yung mga nagtrabaho kagabi sa bisperas, matutulog ngayong umaga, gigising mamayang tanghali para tumulong. Iba na naman yung naka-in-charge sa mga galawan ngayong umaga. Pag-ihaw, pagluto, in-charge sa sound system, in-charge sa mga palaro. It's going to be a very, very exciting day dito sa Agusan Marsh. So, ngayon pupunta muna tayo sa kanilang palengke at barangay. Kasama ko si Madam Tenkis at si Boss Jerry at ang nanay ni Maring Aileen. Tara guys! Eternity later. Okay, ngayon narating na natin ang Sitio Danao. Yung pinaka-sentro talaga nila dito, no? Naghahanap kami ng mabibilhan ng janitor fish para lutuin sa pananghalian. Pero so far hindi kami siniswerte dahil wala tayong nakikita. Pero dito na side ng Danao guys, napapansin ko madami silang floating garden. Ayan, no? Sa floating garden, dyan sila nagtatanim ng mga kukonting gulay nila. Kamatis, dahon ng sibuyas, o konting gulay. Naghahanap kami ng janitor fish. Kasi nabili na natin yung iba't ibang klase ng isda. Meron tayong dalag, meron tayong tawag nito, hito, meron tayong tilapia, meron tayong karpa. Pero ang hindi natin nakita ay janitor. Janitor.
Wala na janitor nga niya. Wala nang janitor. Kilos janitor. Basta na yun niya, tinay pa-deliver lang dito. Ay, magatilaw sila, magatilaw. May buntag. Lawon lagi mi nila janitor. Masayo te, masayo. Dili yata. O ba, Jer? Balay sarap basta kayaw. Puti yaw. Dua mo tuloy. Kaya. Ya, dulu kuwa. Abi. Dulu kuwa, di ko batu. Ya, kato wala ma. Bodo abi. Ma, diri man nagtaas ang tubig, ma. Nagtaas ang tubig. Oo, mauni. Mauni ka pala ang mga taas ng tubig, ma. Jer, pagkape ha, Jer. Kape. Kape. Yes, kape ka. Kuman ko mana nila. So ngayon lalapit tayo sa isang bahay, guys, sa gilid. Dito medyo tumaas ang tubig, no? I believe days before kami dumating kasi maputik, masyadong maputik yung mga bakuran ng mga bahay dito. Ibig sabihin, kakababa lang ng tubig. Utang mo na ba, Jer? Kape. Kape na. Ang bait ng nanay ni Maring Eileen. Dito mo mararamdaman yung humility ba? And that's what I was telling you guys. It's experiences na ganito nakakapag-humble sa atin, it makes us feel grounded, hindi lamang sa uri ng pamumuhay, sa estilo ng kanilang pamumuhay sa araw-araw, kundi yung mga tao sa paligid. Sobrang welcome kami dito kahapon, no? Hindi lang yung kapitan ang nag-welcome, kundi mga tao dito masasaya. So, hindi sila galit or whatsoever. Ang pamilya ni Maring Eileen din ay napaka accommodating. Wala pa nga yung tulog yung nanay ni Maninay eh. Kapila tayo ang kanduway dirite, kanang lapad. Ah, salong ni kuha lang eh 160. Saka ka? Ikaw. Ako, asa ko. Okay, so habang hinihintay natin ang janitor, bilhin na. Naiwan ang tsinelas. Cheers po guys. So, dali. Talang ka, okay. Asa rin ka to? Dali. Sige, dali. Hotar to dito, hotar. Dali lang natin huwaton. Si Jerry, pababa po. Ari Ajer! Walay dili-dili dire. Sa hirap at ginhawa ta dire. Dali, Jerry, para makarelax imong tiil. Maliit pa yung baboy, guys. Itur ko kayo dito sa aking kulungan ng hayop. Dito na side, meron tayong baboy. Dito na side, meron tayong manok. Tapos na ang tour. Yun lang. Ang balay sa ulay ani. Inganin yung balay, ma. Traditional na balay yun. Pinakasinaunang balay. Okay, mga pita. Huwag problema. Kung saan nga barangay ni ma? Mga pidaw ta. Himo, nakani din si Jessica Soho. Jessica Soho. Barangay Salbang. Sabang, Himo. Sabang Himo. Tapos na pala si Maring Jessica Soho dito, si Princess Yiga na. Grabe. So, ikaw na naman ay papatawag ni Jessica Ako na. Soho, guys. Pasok kayo sa bahay ko. Ito guys, so ikaw na, go. Kinabuhi na mo diri. Kami ba? Ako lang. Sige. Yaka, diretso. Ingani man po among balay sa una, ma. Ingani man po among balay sa una. Kaya kani may floater, gid ni siya nga ba? Ay, oo, pero wala lang may floater. Dad, pagkapihan kanila. Nagkape na daw si Jerry. Dali, Jer. Ako ma, dito ako mag-view ma. Guys, ganito pala yung manok guys. O, ginasafety niya rin ang sarili niya. Pagumangko ni Papa ni Maninay. Pag umangkon sa papa ni Maninay. Parinti lang dahil mo diri manok. Mga anong Maninay man ang tawag kay Maninay? Mampot sa iyang vlog ni Maninay. Pero nanay, dili na sa inyuhang lingwahe. Ninang mana. Ninang, di ba naman? Ito naman sa kuan. Manok diri mas. Saka mo diri ba kay mga pita? Okay, rasing lang diri. Ang tawag yun diri, ang ilalong yun nila diri, ay. Ay, ang pagkaila kay ay.
Pero diri yun, ni mo siya gianak, ma. Dili dito sa. Katong ginabi nato ko barangay sa. Katong sa may gawas. Kanto dito minabuyo. Pero natao si Maninay dito sa walay silingan namo. Kani. Pero dito dito man sa amin. Mga ay kuya, mga pinakakawayan ang ginabutang sa balay para mulot. Daghan, uy. 300 kakawayan. 35 ng Tagpila na ang kawayan nun? 35 35. ang gatos. Ang isa ka buok, 3.5. Ay, 3.5 ang 100 ka buok. So mga 10,000 di ay para mulutaw ang balay. Diyak yun. Na, Magpasugsog ka, alam mo, deryo man ka. oo. Ako mga ano. So, pag naglagay pala ng kawayan guys sa kada bahay para lumutang, syempre gastos din yun. 3,500 sa 100 ka kawayan. Meron din laging manok na sa loob na. Pwede ba na yung anong price sa kawayan? Wala may problema. 35. Galing no, very ano ba? So 10k pesos Oo. kailangan mo. Oo, magpataod pa man ka, ano pa man ka, malamig dito ganyan na, no? Ano? Dito na ka sa city. Kailangan na yung kwarta sa syudad, no? Kaya bitaw mo, padala si Maninay sa amo. Jisman karon niya pagkakaroon. Hindi man ako ulan lang tuyo. Mm. Siguro lang ako bukas. Mm-mm. Sukal ako. Bitaw, tinuod. Bukas yun ang importante nila ako. Mas ginapili pa rin nila dito kaysa sa syudad, guys. Kahit nakita ninyo yung pamumuhay nila dito, medyo Jesus! may kahirapan. Hindi mahirap na mahirap, poverty I mean, challenging ba? Challenging. Kasi mas pinipili nila dito kasi kahit na walang pera, meron silang kangkong, merong isda, talagang nabubuhay. Bigas yung pinaka-importante dito pala sa Agusan Marsh. Pero dito kasi tahimik din, malayo sa gulo. Sa city kasi hindi ka pwedeng gumalaw doon na walang pera. Grabe man, no? Pero madami dito mga Katolik, no? Kasi maraming baboy, no? Nag-aalaga ng baboy. Baka walang baka. Kabaw. Kabaw kasi ginagamit ang kabaw sa palayan. Sa palayan. So, inimbitahan nila kami dito, guys. Ito ay pamangkin ng tatay ni Maring Aileen. Kasi hindi pa nga kami nakapag-agahan dahil maaga kaming nag-ikot-ikot. So, dito na muna kami magkakape. Grabe. Kasi ka. Mao na problema karon kay kanang yang sukot sa ice cream. Pat na ka. Nga naman. Mao naman ko yung kuha. Ano hina man ang isda ron, ma? Pagtaas ang tubig, dagang isda. Mas mo lang wala na isa. Okay. Tama. Ako lang, ma. So, may ano din pala, no? May disadvantage din pala kapag hindi bumabaha or mababa yung tubig. Mahina yung huli ng isda. Kapag walang baha. Pero kapag tumaas yung tubig at bumaha, madaming huli ng isda. Yun lang. May mga bahay na talagang masisira, lalo na yung walang kawayan sa baba. Ano ikaw man yung bahay namo nga atro bet taas ka. Maayong buntag, daghang salamat sa pagpasulod sa amua. Dito. Okay ra to, oy. Kami pod gani magigsuon ganahan na pod ning mga simple. Gani, oo. Sa amua pod kay sa syudad dahil mo wala pong barter o bugas, pwede na di mo gamit og kwarta dire. Dili mo pagta makaingon kay barato man pud ang kuha sa isda. Mahal man. Agoy, pilang buwa sa isda dire. Ang kuha sa isda sa amo. Karon kay crisis 100 ang kilo. Mao na 130. Bita 130, 120 kay krisis ang isda gamay ra no kay mabaw ang tubig. Kahilak mong punta sa imo ang ano mama oy. Noon. Pero akong gisabot siya, dili man po na sila. Alam ko yan mo. Iya, pag yun ang pinalit, magsapag din ang pinalit ni Supersen. Oo. Kasi gikan ba yung gana, ay sila pinala, na ay nakabutang mama, na ay Oo. papa na ang kampapa. Wala kita sa
Yung ano, ang mama, manggod ko ang mama, manggod ka lang, basta naamo ba? Basta naa lang ang mga bata. Ay, imagine na, good man ko na kay 20 mil, unya, wala imong anak, alaina, puta na mo lagi. Nakoy pag-umang ko dito. Swerte pagkayo si Aileen, no? Buutan kay Bana, no? Kasi hindi kung pwede mo undang day, anak ko siya kasabot yung ko sa iya. No. Matulog siya, bubako na, uy, nakamali ka trabaho. Ah, Katagay mo na ako lang yung bawas. gani, anak ko siya pahuway po. Naala? Naala dyan ito? Okay na mo? Malaala mo kaya maniya mo adre. Na, kung nagsali ako, makaiyak din ako. Ayaw yung sali na rin ay. Ano ito, ma'am? Liang lahing. Lahing. Okay guys, so nag-iyakan episode muna ako. Hindi ko naman in-expect na mag-iyak ako guys, pero ganyan talaga ang kwento ng buhay. Naintindihan ko talaga yung mga kwento ng buhay na yan. Ay, putang na lang kanupuan. So, mamaya tsikahan ko kayo kung bakit kami nag-iyakan ng mama ni Maring Aileen. Sakay muna tayo guys, kaya hinahanap na tayo sa atin. Oh, may janitor ka na? Wow! Isip pa sa akin lang. Hello, katakot! Oy, utusan ko ito maglinis ng bahay, guys. Dito tayo. Mapuslan to. Ay, wait lang. Yeah. Yeah. Mau ba ni ato ang barko? Ah, okay. Okay, sige. Oy. Wah. Okay. So, para hindi tayo ano ng tubig. Kailangan natin tanggalin yung tubig. Mahilak maunta ko guys, kay lami man kayo ihagulhol guys. Ang sarap yung iyak na iyak talaga ba yung pero naisip mo pala hindi pala sa inyo tong bangka. Nagrinta lang kayo tapos ubos na yung oras. Kailangan nyo nang umuwi. Pag tanggal nato ng tubig. Ali na ma. Manguli na ta ma. Ganyan talaga ang totoong buhay guys. Kapag may panahon na gusto mong umiyak dahil nararamdaman mo yung pagod, minsan nararamdaman mo yung blessings, hindi ka makabuylo kasi naisip mo kailangan mo palang magpatuloy. Hindi ka pala pwede umiyak lang ng umiyak, no? So, reality of life. Ang dami kong natutunan ngayon. Ito yung mga panahon na talagang grabe. Naisip ko, ang sarap mabuhay. Ang sarap makakilala ng mga bagong tao. Ang sarap makinig ng mga kwento ng tao. Grabe guys. Sobra akong kung gusto ko magpakumbaba most of the time mas nagiging mapagkumbaba pa talaga yung nararamdaman ko kapag may nakirinig akong kwento ng iba, no? Hindi ko talaga napigilan umiyak guys. Pero habang ganon, sasagwan muna tayo magtanggal muna tayo ng tubig kaya baka mamaya maunlod tong bangka natin guys. A few moments. Paalam na tayo sa tilapia na binili kanina. Guwapo dito. Ha? Mao gyapon mo lagi nga ani gyapon pero nangita man gud mig. Nangita mig ano karang janitor. Una ka. Nangita man gud mig janitor naabot mi dito.
Anong na-vlog? Hala! Hala, kaniya, ka-cute. Hala. 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 Hoy, grabe. Hindi sila matakot. Hala, 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 hala.